everyone! Welcome back again to my channel. This is Buena Vlog. So for today's video, ay i-share ko sa inyo may isang subscriber nag-PM sa akin sa WhatsApp. Sabi niya, "Day, nung una mong nakita si amo mo, ano ang reaction mo? Ano ang ginawa mo? Paano mo siya in-approach?" So i-share ko na lang sa inyo based sa aking experience bilang baguhan din. So dati kasi Day, nung pagdating ko dito sa Hong Kong, panahon pa ni pandemic. So nag-quarantine kami 21 days, tapos nilipat ako ulit for 5 days na 5 days ulit na quarantine kasi super takot sila amo nun kasi nga may newborn din sila. So ang ibang amo Day, tulad ng friend ko, same kami ng hotel na pinag-quarantinan, then same din kami pinalipat, same din talaga kami dalawa. Then yung agency namin dito, same pero magkaiba ng branch. So siya ang kasabay kong mula paglabas sa hotel, yung sa pangalawang hotel, sabay kami sinundo, sabay kami dinala sa immigration para ID, then sa medical. So doon na lang kami naghiwalay nung dinala na kami sa agency. So around siguro mga alas 2 na kami nadala, magti-3 papunta sa agency. So doon ka na ipipick up ni employer. So nag-antay ako that time kasi nga around magpo-4 pa darating yung amo ko. So ayun na nga, mula hotel pa Day, from the start pa talaga ng pag-a-apply natin, mula nung na-hire ay ando na yung kaba, lalo na nung nag-flight. Hindi talaga ako makatulog nung 3 days na yun, hindi talaga ako makatulog. Then naka-relax na ako nung napunta na ng hotel kasi mahaba-haba pang oras, 21 days, then plus 5 days. So ang lola nyo kahit payat that time, nanaba talaga ako dun Day, kay kain tulog lang Day, may supply na pagkain, so wala kang iisipin. Then ayun na nga, nasundo na nga kami around 3:30 or magpo-4. Ayan, sabi na ni amo, nalito pa nga ako sa kanilang dalawa Day, kay ang uso dito, yung mga tao dito may mga salamin talaga na makakapal. Then that time, ayun na nga, kabado na, pumasok si amo lalaki. Hindi ko pa kasi alam na yung kasama ko, yung friend ko, lagi siyang may contact, lagi siyang may communication sa amo niya. Then lagi din siya pinapadalhan sa hotel ng mga pagkain, mga gamit niya. Ako wala, as in wala akong contact sa mga amo ko. So first time ko talaga siya nakita doon sa agency na. So unang pasok, syempre hindi ko naman kilala yung amo ko. Then marami din nagpipick up doon or mga pumupunta doon, hindi ko alam yun na yung amo. So nung lumapit na kay si broker yung unang nilapitan kasi ako nakaupo sa gilid. Then ang suminyas na yung di ba pagkapasok ni amo, si amo lalaki nagsundo sa akin eh. Pagkapasok ni amo, then tumingin si broker, then tumingin din sa akin, sabi ko baka ito na yun. So syempre bumati ako agad, "Hello sir," ganyan. Ngisihan mo nga lagi, yun nga ang tips nila, dapat nakangisi ka. So ningisihan ko, then ayun, tinawag ako, pinaupo na din ako doon sa harap ng broker ko. So may mga pinirmahan kami, then mga something na in-explain pa sa akin na hindi ko na nga matandaan ngayon kasi English. Hindi ko na matandaan kasi pag kinakabahan ako Day, puro na lang ako oo, hindi pa nga tapos yan magsalita, oo na ako ng oo. So ayun na, nung pagkatapos na okay na yung mga pinulapan namin doon, then may mga pag labas namin doon sa agency, pinabukod pala niya sa akin yung mga damit na nagamit ko na, kahit hindi yung nagamit, magtira lang ako ng isang terno pangpalit pagdating sa bahay ni amo. Din may mga binili din sila na ilang damit, 2 terno ata na damit doon sa bahay nila. So
diniretso ng ano day, laundry shop yung aking mga gamit. Then noon day yung maleta ko, ang sabi ay itatapon. Pero buti na lang hindi kasi mahal din yun Yung iba kasi na ano day, kasabayan ko sa OWA, kaya inadvisean niya ako na wag na magdala ng madaming damit kasi nga ang kanya based sa experience niya ay pinatapon. Paglabas niya ng hotel, wala siyang dala, yun lang suot niya, pinatapon yung mga gamit niya. So sabi ko sayang naman, kaya ang dala ko that time nung pagpunta ko dito sa Hong Kong ay limang pambahay, 5 pares, then isang pang-alis lang talaga yung suot ko sa pag-flight. Yun, then kasi nga sabi ko pag ipatapon sayang, di ba? So akala ko ipatapon yung maleta ko. So hindi nila pinatapon, pinalabhan lang yung aking mga damit. So nung paglabas namin ng agency, so may sila nag-explain, hirap din mag-English sa among lalaki ko, kaya ako din hirap din. So ang natandaan ko lang na sinabi niya day, basta ako ngisi-ngisi lang ako day, ang sinabi niya doon na ang aalagaan mo ay 9 months old na ngayon, ganyan, ganon. So, parang awkward nga kasi lalaki siya di ba? Pero, nagpapanggap pa rin ako na okay. Pero, todo ka ba na talaga ako dahil? Then, yun na nga, ngisi-ngisi lang, tawa-tawa lang, kahit wala nakakatawa din. Ayun, pagdating ko sa bahay ni Amo, ayan nadaan na namin sa laundry shop yung aking mga gamit. So, pagdating namin sa bahay, yun, kinakaba na talaga dahil na part ng ating buhay bilang OFW, bilang first timer, di ba? So, may asin pa ako dati kasi may mga kasabihan ganito ganyan, may asin ako sa bulsa, dapat daw ihulog yun bago ka pumasok. So nasa huli si among lalaki, hindi ako nakatsyempo. So ang ginawa ko, kasi si Amo ang nagbukas, din ako pinapasok niya ng una. So hindi ko siya nahulog, so nagpagpag na lang ako ng aking paa. Ayan. Then pagdating doon, ayan, nakita ko na agad yung aking lola. Yung lola yung nag-aalaga sa magiging alaga ko na bata sa anak nila. So in-expect ko dati ay siya yung aking amo na babae kasi si Lola mukhang bata pa blonde yung buhok, basta yung kutis ni Lola ay hindi mahalatang magsi-60 na pala. So blonde yung buhok niya din. Yun talaga in-expect ko na asawa ng amo ko kasi siya yung nag-aalaga ng bata that time. So ang ginawa ko so ngisi syempre agad, yun ang pinaka-tips talaga, nakangisi ka kaagad. Ang ginawa ko, pagpasok ko, sabi ko, hi baby! Ganyan. Then syempre, sasagot din yung lola kasi yung bata hindi naman makakasagot yun na, hello! Ganyan, nabati mo na yung bata, nabati mo na din yung lola. Ganun ang gagawin nyo. So ang lolo naman that time, nasa kusina. Then pinadiretso ako pinapunasan pala muna sa akin yung maleta ko, then pinaligo na ako. Sabi ko wala akong tuwalya, ayun binigyan naman ako. Kasi nagtanong ako dati kung di ba maliit na maleta mo, puno na siya kung magdadala ka pa ng tuwalya. So hindi ako nagdala kasi sabi naman ni Ate JC dati din na hindi din daw siya nagdala noon kasi sobrang makapal ngayon, kakain ng space. So binigyan naman daw siya ng amo. So ganun din ang ginawa ko. So awa naman, binigyan naman ako. So ngayon, pagka ligo ko, nagtanong ako agad kung ano ang gagawin ko. So ako agad, siyempre, hindi ko pa alam ano ang dapat mong gawin So ako, inisip ko noon, katulong tayo alangan, di ba? Magpapabisita-bisita tayo. So hindi, nagtanong ako agad pagkatapos ligo ko, sabi ko, amo, ano na? Sabi ko, saan ako magsisimula? Sabi ko ganyan, ano na gagawin ko? So ang una kong nilinisan ay CR. Yung CR, almost 1 hour din ako naglinis doon sa CR. Din. Lahat kinasulok-sulukan, hindi talaga yung pa hapyaw-hapyaw na linis lang. So, matapos ako, almost kainan na rin, hapunan na rin. So, yung naglalaga na lang si
tanda nun ng ano ng choy sam. So nakita ko yung choy sam, yung dami naman ito, grabe naman to. So hanggang naluto na yon, then nag-serve na. Ayan, kinakabahan na ako kasi 'di ba yung sa training natin, yung pagse-serve. So hindi naman pala day, iba naman pala. Ang ginawa sa akin, nung doon kami sa parents ni among babae, magsapin ng dyaryo sa mesa. Then yung tinuruan ako, kasi hindi tayo nag-chopstick sa atin, di ba? Ang dulo ng chopstick, yung pangsundot, dapat hindi siya nakapatong sa mesa. Pero ngayon, hindi naman na ganun. Ganun ang turo sa akin. So, then paglinis ng kaya pala may dyaryo para paglinis ng mesa, diretso balot na lang sa dyaryo. So ganun lang day, iba-iba din naman yung ating experience pagdating sa bahay ni amo. Kasi meron din ako kasabayan sa TESDA. Pagdating niya sa bahay ni amo niya, may pa-surprise, pa-cake, may pa-flower, ayan. Din yung isa ko ding si Daidinsky Vlog. Pagkagaling nila sa agency, diretso na sila sa restaurant kumain. So, meron ding iba pinagpahinga muna, kinabukasan na maglinis. So, ako nag-ask talaga ako kung saan ako magsisimula. So, syempre, alam nyo na, pag bago tayo, dapat magpakitang gilas talaga tayo. So, ayan lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel! See you next vlog. Bye-bye!